What's up ka-lawyers? Pagkatapos nga natin mag-island hopping ay nagpahinga muna tayo saglit sa ating room. Mga 2 hours din ako naidlip. Sa mga oras na ito nga pala ay malapit na mag-alas 5. Syempre yan yung time na malapit na naman lumubog ang sunset. Kaya agad akong bumalik dito sa dalampasigan ng Boracay. Hindi ka naman kasi talaga magsasawa panoorin ng sunset. Kaya heto, naglakad-lakad na naman ulit ako at susulitin ko ang aking paglalakad hanggang sa dulo ng Station 1. Hindi naman kasi talaga nakakasawa maglakad-lakad dito sa Boracay. Yung mga nakikita nyo nga palang mga bangka na may malaking flag, hindi ko alam yung tawag dyan. Pero natutuwa ako sa kanila sa personal pag nakikita ko. Heto nga't nakaabot na ako dito sa may grotto sa Station 1. Inakyat ko talaga siya kasi gusto ko ma-experience yung view dito. At mula nga dito sa itaas ay ito ay makikita mo. Natuwa nga ako sa spot na to dahil may nagpapapicture sa clear crystal kayak. Na-experience ko kasi yun sa may Puka Beach. Tingnan nyo naman mga ka-lawyer, ang sarap talaga pakinggan ng tunog ng tubig. Lalo na kung ganito kaganda ang view na makikita mo. At naglakad-lakad pa nga ako hanggang sa malagpasan ko ang grotto. Grabe talaga, number 1. Dahil nga sa sobrang tuwa ko at hindi ko ma-explain ang aking pakiramdam sa mga oras na to, ako ay napa number 1. Play VTR. At narating ko na nga ito malapit sa dulo ng Station 1. Hindi ko akalain na ganito pala siya kalapad na buhanginan. Ang akala ko talaga sa Station 2 yung pinakamalapad. Pero pag narating mo pala ang dulo nito, mas makikita mo kung gaano kapino ang mga buhangin dito. At mas magaganda nga pala yung mga hotel na nakikita ko dito. Kaya sa mga gusto nga palang pumunta sa Boracay, dito nyo piliin magpabook. Oo, dito mismo malapit sa dulo ng Station 1. Dahil nandito ang magagandang hotel. Pero syempre, panigurado gagastos ka ng mas malaki. Ayun nga kasi napansin ko dito sa Boracay. Nasa Station 2 ang budgetarian ng mga hotel. Napahinto nga ako saglit dito dahil kinuhanan ko na naman itong magagandang alon. At syempre sa mga oras na to nakikita ko na ng mas malapit ang sunset. Oo, yung sunset view, kaya lang naharangan lang ng ulap. Kaya syempre, zoom natin ang ating camera para mas malapit nating makita at mas maganda yung view. Ayan, medyo malabo nga lang kasi napakalayo na niya. At hindi rin naman kasi iPhone ng aking cellphone kaya pagpasensyahan nyo na. Abay, ayos na yan, juicy pa ba? Nakikinood ka na lang eh. At nandito na nga tayo sa dulo ng Station 1. Ito lang naman yung makikita mo dito banda. May mga bato-bato at rock formations kang makikita. Sa mga ayaw nga na masyadong crowded, punta kayo dito. Dito lang naman masarap magmuni-muni kasama yung jowa nyo. Eh paano kung walang jowa? Eh di sad life yarn. Dito sa dulo makikita nyo itong napakalaking bato. Yung tipong parang nasa loob ka ng isang malaking kuweba pero open. Tapos may napakagandang mga buhangin. May mga nakasabay nga ako sa mga oras na sa pagpunta dito. At talaga nga namang tsinagari nila ito lakarin. Aba syempre, minsan ka lang makapunta rito sa Boracay, sulitin mo na. Maganda nga rin pala dito mag photoshoot kasi may mga bato-bato at napakaputing buhangin at perfect na rin ang sunset view. At tinawid ko pa nga itong kabila na may maraming bato. Dito naman sa parting ito ay hindi na ako masyadong nagandahan. Kaya bumalik na lamang ako dahil medyo madilim na nga sa aking paglalakad. Bigla ko nga palang natanaw itong paggawa ng mga keychain at kung ano-ano mga souvenir. Aba syempre nagpagawa din ako. Kaya i-unbox na natin yung aking mga nabiling mga pasalubong. Hindi naman masyadong marami ito. Pero medyo may kamahalan talaga yung mga bilihin dito sa Boracay. Pero kung may sapat ka namang budget, hindi mo na pagsisisihan kung bakit ka bumili. Bumili lang naman ako ng t-shirt, sando, at isa pang sando para sa tatay ko. At hindi mawawala ang paborito kong mangga, wallet para sa nanay ko. Mga keychains pang sabit sa mga bag-bag nyo. Meron din chicharon, banana chips, dried mangoes, at kung ano-ano pa. Dahil nga sa mga oras na to ay nagmamadali ako dahil naiba ang aming schedule ng pagbalik sa eroplano. Sumakay na nga ako agad dito sa tricycle na nakabang sa aming kanto. Dahil nga ayaw kong maliit pabalik, umalis na kaagad ako ng mga alas 9. Kasi naman baka may iwanan ako ng eroplano. Ginawa kasing 12 doon ang aming pag-alis. Yun ang sabi ng Royal Air. Pero pinagsisihan ko
Dahil sobrang aga ko nga pala nakarating sa airport. Dapat pala mga alas 10 na lang ako umalis. Ang bilis lang kasi ng biyahe. Kaya ayan, kumpleto na kami at paalis na ang bus papunta sa aeroplano. At ayan na nga ang aeroplano ng Royal Air, nakaparking na, ready na. At naghintay pa nga kami ng ilang minuto bago pababain sa bus. At sa pagbaba nga namin, nagpinapila kami para hindi kami magkasiksikan. Maraming salamat nga pala sa Royal Air kahit medyo maaga. Kahit sa maikling panahon nga lamang, ay nasulit ko naman ang aking bakasyon sa Boracay. Pero nakukulangan pa nga ako sa araw na yun. Hindi ko talaga ma-explain pero parang gusto ko pang bumalik. Lalo na kung makikita mo ang napakagandang view dito sa Himpapawid. Katulad ng napakagandang island na yan. Kung hindi ako nagkakamali, ayan yung island na malapit sa Romblon. Check nyo na lang sa mapa kung saan banda. Check nyo na lang sa tuktok ng Boracay kung saan banda. At ang bilis nga lang ng biyahe at nakarating na agad kami sa Manaiya. Mga 36 minutes lang naman pala yun. And that's all for today's video. Thank you for watching.